Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni Congressman Kiko Barsaga 3 minutes ago. Sabi niya, response to a statement made by Senator Ping Lacson. Ito ang payag ni Senator Lacson. Perhaps ang tinutukoy niya si Senator Amy dahil matindi ang patutsadahan nilang dalawa. She wants to apply as the meow meow of the Senate. We don't want a meow meow in the Senate, but someone seems interested to apply. Nag-ugat ang bangayan ni Senator Lacson at Senator Amy dahil sa una, itong best friend, partner, si Senator Soto and Senator Lacson, sinasabi nila na pinakamalinis na budget daw na naipasa itong 2026 budget. Bagay na sinupalpal naman Senator Amy na ang daming pork. Siningitan nyo pa rin. Giniling lang nga pork dahil ang daming mga ayuda, ang daming basta. And I agree with Senator Amy. Yung sinasabing malinis na pork, kalukuhan lang itong budget na ito. At dahil doon, sa kababatikos ni Senator Amy sa 2026 national budget, rumesbak si Senator Lacson. Sabi niya, itong si Amy Marcos, ngak-ngak ng ngak-ngak. Meron din siyang pork barrel. May allocable siya. Sumagot si Senator Amy na ignoramos ka, hindi mo alam. Wishlist lang yung naisubmit sa DPWH. Kailang zero release kami. Wala kaming natanggap dahil nasa opposition kami. Kami ni Senator Bato, Bongo at Robin Batilla, wala akong natanggap. Ayan na. Batuhan na sila ng sabi ni Senator Amy na tumingin ka muna sa salamin bago ka mag-advise ng advice. Akala mo kung sino kang matino, kailangan tignan mo ang sarili mo sa salamin. So ito ang pinaka-latest na birada ni Senator Lacson na Amy wants to become the meow meow of the Senate. Ayaw namin ng meow meow. So dahil nabanggit si meow meow Barsaga, ito ngayon ang patutsada naman ni Barsaga kay Senator Lacson. Siyempre, ayaw mo ng meow-meow sa Senado, baka umiyak ka ulit at mag-resign sa Blue Ribbon Committee. Bago nag-resign si Senator Lacson sa Blue Ribbon, binirahan siya todo ni Barsaga. Mayroong nagpadala ng picture kay Barsaga, staff daw ni Lacson na may ugnayan, di umano, si Lacson sa mga diskaya. Matinding issue yan noon. Then marami pang issue laban kay Lacson. Lalo na nung lumabas na si Gutesa. Biglang nag-resign. Yung dating matapang na Lacson, biglang bumigay. Kaya maraming nadismaya. Ako na. Dati, napakataas ang respeto ko pagtingin ko kay Senator Lacson dahil mulat sa poll, anti-corruption, anti-pork barrel crusader siya. Kailang nagbago ang ihip ng hangin nung lumabas si Gutesa at instead na follow the lead yung statement ni Gutesa, ay kini-question pa niya si Gutesa kung ano-ano. Kaya sayang. Nag-resign. Laban bawi. After resigning, balik na naman uli. At ito, Cabral Files, nagpahayag itong Lacson na iimbestigahan niya sa Blue Ribbon. Sabi naman ng kanyang boss, kapartner, kaibigan, walang kwenta yung Cabral Files na yan. Sabi naman. So, ano ba? Listahan lang yan sa kanto. So, lalo talagang umuugong ang speculation ng taong bayan na may kino-cover upan.
Bakit ayaw nyong imbestigan ang Cabral Files? Ako, kung inyong tatanungin, importante ang Cabral Files. Kasi di ba, pinagmayabang nila noon, Lacson and Soto, na bago umupo itong si Soto bilang senador ng 20th Congress, tinawagan siya ni Cabral. Sir, baka may gusto kayong ipasok dito sa DPWH, so budget insertion ba? Oh, mabuti na lang hindi kinagat ni Soto. Ayaw niyang magpano. Oh. Yun, ipinagmayabang yun ni Senator Lacson. So, totoo nga, Cabral nagko-coordinate sa mga lawmakers para sa budget insertion nila sa plano na daan. O ngayon, sasabihin ni Soto na hindi importante yan, Cabral Files na yan. Don't waste time on it. Listahan lang yan sa kanto. Ay, nako. Nakakadismaya. Uh, Ayaw nyong mabulgar ang mga cabinet secretaries nga nagsingit. Ganon ba yun? Ayaw nyong mapag-usapan ang First Lady Lisa Marcos na nagsingit ng 100 million. Ayaw nyong mapag-usapan ang ES. I don't know sino yung ES na yon. Ayaw nyong magpasa-usapan ang Office of the President. Yung SAP, ano ba yan? Anton Lagdameo ba yan? O Secretary Amina Pangandaban, ayaw nyong mapag-usapan? Dahil sabi nyo, hindi importante? O, lalong nagdududa ang taong bayan sa inyo ngayon. Dahil kung ano yung importante sa tingin namin, sa inyo naman, hindi importante. Ano ba talaga? So, ito na. May tanong, may mapapakulong pa ba sila? Lalo na ngayon na bali-balita ang tatlong DPWH engineers, binawi na ang kanilang testimony sa Blue Ribbon. So, bahala itong Senate leadership, Lacson and Soto, kaya biglaan nilang nag-schedule ng Blue Ribbon Committee hearing sa January 19. But ako, parang nawalan na ako ng gana na magsubaybay sa Blue Ribbon Committee hearing dahil opinion ko lang ito, parang hindi sila interesado na malaman sino ang mga salary. Mas may protektahan sila, I don't know kung sino. Basta alanganin ang investigasyon ngayon sa Blue Ribbon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani kadako sa buslot na balay ni Angkol sa tagaan ng Moguero. So mga dagko na gid kayo ang buslot. So karon pag gid mo mapuli ang Moguero. Oo, karon pagod. Oh, so mag-atop na ka Kol. Oo. Pasalamat ko kay natagang ko para ato. Oo, sige pa. So 30 na katuig ang balay ni Angkol sa inani ng Gitsura. So mag-atop na siya karon. Ana, may santina. Ora, kaawa. Samay. Ayang ko na So nagpasalamat si tatay kay salamat nakatop sa na gid Ginoo, siya. inom sa barat. Hoy, sa kana yang may abo ba? Oo. Sa nagtabang ng Moguero. Kapal da man. Dap. Hoy, andam ka dam daw. Karon naman na gid ang balay ni Auntie Og ni tatay. So kuan na gid siya, nakaatop na gid sila sa ilang balay. Salamat to Ginoo, amin naggiya tinabangan kay para makag-atop kay ta nalarak dayon ihabalay.
So nagbisaya si nanay sa yang talaandig nga salamat daw sa Ginoo sa tabang sa video. Salamat ante.